Hello guys, ngayon gagawa tayo ng iba't ibang design gamit itong mga scrap clothes na supposedly for disposal na. Ngayon, since this is a recycling method of making useful and decorative designs out of trash, ngayon kagaya nito, this is an old design of a school uniform. Yan. Ngayon, ito, isang portion lang ito nun. Ito yung back part ng collar. Ngayon, gagawa ako ng mga maliliit na piraso ng cloth gamit ito. Gagamit ako ng takip ng star margarine o kaya ng ganitong klaseng takip. Yan, basta ang mahalaga, yung size niya, iisa lang para pare-pareho ang size. Ngayon, bakit nyo na itanong kung bakit siya star margarine? Dahil ito na yung nasimulan ko since nag-start ako nitong hobby na to. Pero, pwede naman kayong gumamit ng any size if you want. Okay, let's get started. Ngayon, let's make a round shape. Yan. A round shape by drawing a circle shape from this lead. Yan, halimbawa, ganito. Ito. Ganyan. Yan, gagawa tayo ng maraming ganito. Pupunuin natin itong cloth na to. Yan, sample lang to. Yan. Ngayon, pag nakagawa na tayo ng marami, dapat kasi yung gagamitin nating ballpen is yung hindi siya kakulay nitong telang to. Para kapag ginupit natin, kita natin siya. Yan. Since nawawala na yung tinta ng ballpen ko, ito naman na siya. Ito na yung kalalabasan niya kapag natapos mo na lahat. Ito. Ito ngayon yung iba pang part na napuno ko na. Yan. Yan. Yun lang, ganun lang. Magdodrawing ka lang ng circle. Yan, tapos dadamihan mo lang kung ilan ang kailangan mo. Siyempre, pag natapos mo na to, bibilangin mo din kung sasakto siya doon sa kakailanganin mo. Ngayon, dahil nakagawa na tayo ng maraming bilog, kasi ang mga kailangan ko kasi nito mga 100 pieces eh. Medyo nakakaubos siya ng oras, pero dahil nga hobby ito, parang outlet na lang din natin siya pantanggal ng stress. Kasi pag natapos naman, yung finished product, yan, masasatisfy naman tayo, makakakuha tayo ng sense of accomplishment. Yan. Ngayon, may pagka-self-fulfilling din siya, lalo na pag nakita mo na yung kalalabasan. Ngayon, ganito, gugupitin natin siya. Halimbawa, ito. Yan, gupitin natin. Yan. Ngayon, ito kasi, dobling tela na siya. Kasi ito yung likod ng old school uniform. So, kapag yung pattern, sinundan ko, yan, ginupit ko siyang pabilog, in one gupitan lang, makakagawa na ako agad ng dalawa. Yan. Magiging dalawa na to. Yan. Yan o. Yan. Pero hindi ito lahat. Sa kahit anong part ng uniform ay magdadalawa. Dito lang siya sa pinaka-collar, yung likod ng collar. Yan. Kasi kinat into pieces ko na siya. So, ngayon, gugupitin lang natin siya ng gugupitin hanggang makagawa na tayo ng maraming ganito. Yan. Ngayon, ang kakailanganin kong bilog dun sa gagawin ko is as many as I want. Basta as long as makahanap ako ng mga puting tela, puro puti lang. Kasi gagawa lang ako ng parang kortina na kulay puti para sa pagsusung. Ngayon, pagka ganito na siya, tatahiin na natin siya. Gagamit tayo ng karayom at sinulid. Yan. Yan. Pwede tayong gumamit ng ibang kulay. Pwede rin puti. Pwede rin puti. Ito. Halimbawa ganito. Magsasample tayo. Magtatahi ako ng isa. Kailangan natin ng karayom na malaki sana yung butas para hindi mahirapang magsuot. So, ito na yung gagawin natin. Tatahiin natin siya hanggang makagawa tayo ng bilog. Yan. Kaya lang pag magtatahi tayo ng ganito,
syempre, kailangan nakatingin tayo. Kasi kung hindi, may possibility na matusok mo yung daliri nyo. At maraming beses nang nangyari sa akin yan. Actually, sanay na nga ako sa tusok ng karayom kasi pangkaraniwan na lang to sa akin, lalo na kapag sa gabi ko to ginagawa, pag inaantok na ako. Minsan napapapikit-pikit na ako, so tuloy-tuloy lang, hindi ko namamalayan na tutusok ko na pala yung kamay ko. Pero yung daliri ko, pero nangyayari lang naman yun kapag yung karayom na binili ko is bagong-bago. Matalas kasi siya, parang nangangagat. Yan. Pero pagka halimbawa kagaya nito, ang dami ng pinagdaanan nitong karayom na to, so hindi na siya ganun kabilis makasugat. Yan. Tapos hihilahin lang natin and then magpo-form siya ng bilog. Yan, ganyan. Hihilahin pa natin. Kailangan sarado-sarado siya. Tapos ngayon tatayin natin siya ng pabalik-balik. Ngayon, meron tong bilang. Para sa akin, para siguradong malalak siya at hindi siya makakalas, ginagawa ko siyang 10 na buhol. So, nakatatlo na ako. So, 3, and 4, 5, and 6, 7, 8, and aray ko, ayan na nga, muntik na, 9, 10. Yan. Yung 10, okay na yan. Kasi nasubukan ko, kapag hindi ko siya pinaabot ng 10, mga 5 or 6 lang, kumakalas din siya agad. Hindi ko alam, pero para mas makasigurado. So, ito, yung mga nauna kong ginawa, is, ang ginamit kong sinulid ay yellow. Wala namang diferensya kung yellow siya o kahit anong sinulid ang gamitin. As long as yun ang gusto mo, dun ka masaya. Wala namang bawal pagdating sa pagpili ng kulay. Ngayon, ito nga pala yung polo shirt na nabili ko sa ukay-ukay. Tapos ukay-ukay ko siya binili, may langgam pa. Marami akong biniling ganito. Iba-ibang lumang uniform na actually hindi na siya nagagamit kasi hindi na ito yung uniform nila ngayon. So talagang for disposal na. Yan. Yan, hello mga kahabi. Ito, itutuloy ko lang yung part 2 nung ginawa kong unang video tungkol sa pag-recycle ng mga lumang tela. Ngayon kung mapapansin nyo, yung mga ginupit ko nung nakaraan, nabuo ko na siya. So, may mga pointers lang ako na gustong idagdag. Etong pag pinagdugtong nyo siya, kailangan 20 repetition pa rin para makita natin yung design. So, ito na yung dalawa. And then, pag pinagdugtong-dugtong ko yung dalawa, ito hahaba siya ng ganito kahaba. Ngayon, ang bilang nito is 27 pieces. Tapos, pag dudugtungin ko pa uli siya, magiging ganito na siya. Yan. Ngayon, itong mga nagawa kong ito, naka-anim ako ng ganitong pahaba. Sa lahat-lahat ng mga ginupit ko, nakabuo ako ng 6. So, ang gagawin ko, para maging pantay yung design, gagawin kong tig-3 na lang bawat gilid. So, yung unang 3 na ginawa ko, naidugtong ko na siya. Ito na yung kinalabasan. Yan. Ito na. Ayan na siya. Naidugtong ko na siya sa gilid. Yan. Kung mapapansin nyo sa iba kong mga recycle videos, ginamit ko tong mantel na to. Pero, since kailangan ko na siyang dugtungan, so, inalis ko muna siya. Ito na lang yung natira. Kasi magdudugtong ako ng tig-3 sa bawat gilid. Para humaba na siya ng humaba. So, all in all, yung pahalang niya, umabot na siya ng 36 na. Kasi 30 na yung haba nito eh. Tapos, nadagdagan ko pa siya ng 6. So, 36 na siya. Ngayon,
yung pointers naman na sinasabi ko sa inyong nakalimutan kong banggitin. Ito pala guys yung mga tela na pwede nating gamitin. Kapag ang gagawin nyo, kurtina, mas magandang gamitin yung mga kagaya nito. Oh. Itong silk na to kasi magaan. Or itong Jenna silk na to kasi mas magaan. So kaya kailangan mas magaan sa kurtina. Kasi yung gravity pagka mabigat yung tela, lalaylay siya, pangitignan. Pero kung halimbawa ang gagawin nyo is mantel, kagaya nito, nakapatong lang, hindi naman siya hihilahin pababa, ang pinakamaganda, itong mga sa school uniform. Ito school uniform to, palda to, ito office uniform. So ito yung magandang gamitin kapag mantel siya. Ngayon, baka matanong nyo, bakit nagkaroon ng silk dito? Kasi, sa dinami-dami ng mga nagawa ko ng mga creation gamit ang recycle na tela, nung inipon-ipon ko yung mga telang nagamit ko, ito lang pala siya. Kasi bawat creation na nagawa ko is katumbas niya isang tela. So ito, wala naman tong design, wala naman akong pinapangarap na kalabasan nitong design. Basta ito, ginawa ko to para lang malaman ko kung ilang tela na ba yung nagamit ko, kung gano'n na ba karami yung nagawa ko. So, dadating din yung time, lalaki pa siya. Pero yun lang ang purpose niya. Para lang makita ko kung gano'n na karaming tela yung na-recycle ko. So ito, parang ang konti pa lang niya. Pero kung may papakita ko lang sa inyo mga pictures na nagawa ko, sobrang dami na. Yan. Ngayon ito pa, pagdating naman sa sinulid, pagpili ng sinulid, may 4 na klase akong binibili. Itong 4 na klase. Itong maliit, 5 pesos. Tapos ito yung sumunod, 15 pesos. And then ito, 35 pesos. Makapal to, nagamit ko ng iba. Tapos ito, 50 pesos to, 50 pesos. Mali yung pricing, 50 pesos to. Pero, pag may branded siya, nagiging 70 pesos siya. So, kung sa recycling lang naman, kahit mumurahing sinulid na lang, pwede naman. Tapos ngayon, magtataas siguro kayo kung saan napupunta yung mga pinagupitan. Yun, ito naman siya. Yung mga pinagupitan, nire-recycle ko pa rin siya. Ito, ginagawa ko siyang, palaman sa unan yung mga pinagugupit kong tela. Pag dumami siya, ginagawa ko siyang palaman sa unan. Ngayon ito, temporary lang naman to kasi dadami pa to ng dadami. Kapag dumami na to ng dumami, hindi na to kakasya dito sa mga punda ng unan. Sako na yung ginagamit ko. Ngayon nakapuno ako ng 3 sako na malalaki, na siksik punong-puno, na may bumili pa siya sa akin, nabili pa siya sa akin ng 50 pesos isang sako, yung mga gumagawa ng basahan. Kaya guys, alam na naman natin na may pera talaga sa basura. Yun. So yun lang naman, nagbigay lang ako ng mga tips kasi hindi ko siya nabanggit sa una kong video. Yun lang, thank you.